site, nuclear bomb site. And walay dili ka basta-basta nga mahilabtan kay underground da sa bukid. But this time, breaking news kito siya, karon nabuntag yun. Nag-iwan pa sila nga basin fake news ni. Pag-abot sa mga 11 a.m., nag-issue og statement din si Trump na it was a successful operation yun. So, ang US military yun ang nagbuhat ato, nagtira ato against Iran. So, unsa man din na just so you know, kung basahon niyo ang Bible, diba, muna gina siya ang mga signs of the end times. And siguro kita karon no, busy pa kayo taog ka ng, ang Pilipinas karon, busy kayo taog impeachment, kinsa yung mga babae ni Duterte, kinsa ang dapat mapuli kay BBM, na di kita ganahan ni BBM, nga nabitaw, but we never know nga ang spiritual realm karon busy na pud kay sila. Even ang Christians karon apil-apil pa gyud man giaway pa tungod sa politicians. Di na ko moapila na kay nagbigil mi ani niya, ana bitaw, but sa atoa, but the heavenly realm, they are also very busy tungod sa panghitabo sa kalibutan karon. They are preparing, of course, for the coming of Jesus. Diba? Klaro naman sa Bible kung kano sa mabalik si Lord. And makita nato that the signs are already here. Diba? It is very evident. So, di na siya mawali, pero since ganun, wala ka balumotang i-share na lang ako. But it is really connected gapon. So, atin i-open itong Bible in the book of Luke, chapter 9, verses 57 to 62. Luke, chapter 9, verses 57 to 62. Kasi naka-open na ba ta? Luke chapter 9. Gusto ko na kita tanan magbasa no kay para na-up tay fresh word with ba ikan kay Lord. Luke chapter 9 verses 57 to 62. Nabat na mabasa siya. Okay, kung naamoy physical Bible, sa title ana niya. Ang mga musunod unta kang Jesus. Sa Bisaya, sa English, the cost of following Jesus. It is the cost of following Jesus. So in verse 57 it says here, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand on the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Let us pray. Father, once again, Lord, we come to your throne of grace. Lord, salamat sa imong pulong, O God. Lord, I pray that you will use me as your mouthpiece, Lord, karon nakahapon, O God. I am nothing apart from you, Father God. So, Lord, I ask your presence, Lord, to be with me, Father God. And I pray, Lord, that I will be speaking, Lord, not with the enticing words of man, but by your power and your Holy Spirit, Father God. And Lord, I pray, Lord, that namin makuha, Lord, karon nakahapon, O God. Open our hearts, open our minds, O God, Lord, our spiritual ears, O God, Lord, that we will be able to absorb your word, O God, Lord. And Lord, ako kining ma-apply o makinabuhi, Father God. Lord, we rebuke all the distractions, Lord, sa pagpaminaw sa imong pulong, O God. And thank you, Lord, sa imong pag-abuhaton sa mga kasing-kasing sa mga kinabuhi, O God. This we ask in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. So, my topic this afternoon is about the cost of following Jesus. So, ang pag-follow kay Jesus, naade siya cost, naade siya, unsa na siya cost, naa siya murag kapalit, diba? Naay kapalit ang atong pag-follow kay Christ. So, sa atong gibasa ganina, naay nagbaklay lugar sila sa road, and then ang isa ka tao, nag-iyon siya nga, Lord,
In siya na ang foxes na pa sila puyanan, ang birds na pa sila nest na puyanan, but ang Son of Man, which is si God, Jesus, has no place nga iyang mapuyan. And then, ingon na po ng isa katao, follow me. Ay, ingon na po siya sa isa katao, follow me. But unsa reply ni Lord? Ay, ingon na ni tao that, Lord, first, let me go and bury my father. Kanang kadili lang, Lord, ha? Ako sang atuon, maulit sa ako, and then ako sang i-bury akong papa. And then si Jesus na po, ingon na po siya sa isa. Ay, yun si Jesus nga, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. And then, ingon na po na itong isa katao na, I will follow you, Lord, but first, let me go back and mag-goodbye sa akong pamilya. Unsa ang reply ni Jesus? No one who puts a hand to the plow, walay tao nga anang magdadaro bitaw, nga naghawid na siya sa iyang daro, mulukbak, ang namog kung mulukbak ka is fit for the kingdom of God. So, I will just share to you 3 points, no? Sa itong nabasa, kanang, it is very clear ba that ang pag-follow kay Jesus, wala, si Lord, ang iyang mga tubag, wala ito siya nga, i-sugarcoat niya, nga, follow to kay Lord, kaya pagkaon nito, diba, naman tayo siya, ay, magsimba ka ta, kaya dagan kay mga, sa mga lalaki lugar, dagan kay mga papa dito. Diba, giklaro ni Lord, unsa ang cost when you follow Him. So, this time, it is best na wala man yung problema no kanang mga dili mo ito ang gusto ni Lord dili ilad-ilad ba. Yeah, if you want to follow me kini I mean business seryoso ko ani kung follow ka sa ako I am serious and hopefully nga ikaw po mismo sa imong pag-follow sa ako iklaro na nako daan para in the end walay pa sila ano bitaw. So the words of Jesus is not meant to discourage us. Hindi ito siya discourage na niya, but it is to us, to awaken us. Unsa ka-serious ang atong calling, unsa ka-serious ang atong pagka-Christian, unsa ang ka-serious ang pagtawag ni Lord sa ato. Because I believe each one of us, not a calling. Amen? Each one of us, na atay kanang gibutang ni Lord bitaw sa atong kasing-kasing, na kung unsa ang atong role dira sa kingdom ni Lord. Amen? Maybe ang sa akong thinking, gamay naman kayo ni. Kanang, mo-follow lang ikaw kay Lord, pero akong buhaton na ito, tigwan lang, kanang tig-invite lang ko, and then di man na siya serious. Di man na siya serious. Kuha naman na siya. Kanang, kung gusto lang ko, and then, kung bilipod, inga na bitaw. But, God is telling us that ang ato ding calling dira sa kay Lord is serious and He means business, ana. I could still remember dito sa main nga gina-share nila na atay nag-16 na sa Tizeni, na-share na nila sa ako sa ilang nila. That sa Tizeni, ang ihag yung ministry itong bago pang church is to invite. Alam mo, hindi na siya ka-share. Wala siya sa pulpit, kanang pulpit ministry bito, siya ganang makita, so dapat ko ang yun ni seryoso din ko, kay ako ganang makita na ako sa worship team, wala po siya na siya sa back, kanang behind the scenes, ang yung role to invite. Pero grabe ka, dako ang impact sa iyahang kana bito na calling niya, daw may impact because daghan kayo na invite niya sa church nga ni grow yun da kay Lord and nahimo yung workers po diha sa church. And dili na siya new sa tuwa kay di ba sa Damilag na punta ingana before, di ba? Si Ate Carms, di ba? Ang role ni Ate Carms, kinsa may nadala sa church di ba Ate Carms? Wala na? For sure no, daghan dire. Pag-upag kasugod ang simbahan, bago pa ni kasugod ang dito pata, I can still remember 8 people. 8 people, mga babae na halos sa tanan, isa din kalaki. And then, napasi Kuya Dario. So, mura gina. Then, sa Ate Carms na yun, siya gitna ang grabe mang invite sa mga
silingan, alin diri na, nunot mo sa ako, mga ang term, nunot mo sa ako, muna ang iyahang kuan, muna ang iyahang ministry po, di ba? And then, gigamit po siya ni Lord. So, na, di ba karumdum mo sa unang ngayon siya na, dili ko uban, kaya wala mo po nakapangkuan, nakapangmalera ko, ayaw, uban yun. Uban nun, niya, ay nga na siya ka, serious po siyang ministry. So, each one of us, whether naka behind the scenes, or naka sa pulpit ministry, naka sa worship team, or asa ka life coach ka, we have different callings. Kaya kay Lord, kung kita po tanan, diri magwali, isa naman maminaw. Di ba? So each one of us, natay role. Pabito na kitawag na body of Christ. Kaya ang body of Christ, lain siya role, lain kamot, lain mata, lain tiil, di ba? Lain siya role. But if all of that part sa body will function, each one of, kanang tanan part sa body mag-function, smooth ang imuhang kanang pagbuhat sa mga butang. Amen? Pero kung ang imo laging kamot, masaluso lang kayo na, kasi gamay na kayo nga saluso, bitaw, wala na, ang imong tibok lawas, kay di nakaganahan, kay burag na ay something, malikong ka, di ka ganahan, kay basing mapukuan sa imong buhok. So, ingana siya ka-importante ang atong role as Christians. Now, when we follow Christ, there are three things that gusto na ko i-emphasize do sa katong passage. Number one is that commitment is greater than comfort. Ang atong commitment diha kay Lord is greater than the comfort na atong gusto, di ba? In Luke chapter 9 verses 57 to 58 says here, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Meaning, ang pagpangalaga din sa kay Lord, iklaro ninandaan that there are times that it is not really comfortable. Amen? Ang pagpangalaga sa Lord kay Lord, hindi siya comfortable. Hindi siya comfortable. Nga ang mga foxes, ang mga birds, ang mga animals, na sila tarong na matulugan, and yet, the one na nag-create sa ilaha, wala ganing place to rest, di ba? So, kita sa atong Christian life, are we that committed sa atong calling, sa atong ministry, sa kung unsa ang gi-command ni Lord sa ato despite the discomfort? Because following Christ, it means, usahay bitaw, it means kanang giving up the things na comfortably. Giving up the things na kanang bitaw makaingon ta nga, Lord, mas okay man kung dili na lang mo join dato sa life group kay daghan pa ko buhaton, ingani nga madugangan akong schedule, di ba? Before we became Christians, before tayo mag-Christian, before tayo nakaila kay Lord, ang atong life siguro is that ang atong Sunday, asa man tato? Laag, nasa beach, nasa malilingan, or matulog. Comfortable ba na or dili? Comfortable ba? Na matulog lang ka, mag-antuko-ukuan, maglaag-laag, pag na mag-invite, sige, ato ta. But when we decided to follow Christ, ang Sunday is already part of our schedule na dili. And sometimes it's uncomfortable for us. Kay, grabe ba Sunday, dapat magsimba niya. Pagkauma ba, kay trabaho ba, dapat mag-rest po ako. Unya uma, trabaho na po, wala na lugar kong pahulay, ani. So, yun si Lord that sometimes ang atong pagka-Christian, it means we will experience discomfort. But our commitment diha kay Lord should be greater than the comfort that we are experiencing, that we want to experience. Makita na to diri bitaw that ang giingon sa tao is that I will follow you wherever you go.
Siya mismo niya kay Lord na, sige Lord, i-follow te ka wherever you go. And kamunong ka, itong bago pa kay ta, grabe kita ka Lord, i-follow kita ka, and then God is telling us through this verse ba, hey, when you will follow me, can I expect a life of discomfort? Expect a life of discomfort. But as Christians, our commitment diha kay Lord should be greater than the comfort that we are experiencing. Amen. So, it is the move karon sa main church that we are into discipleship. Diba? We are into discipleship. And when you say discipleship, diba, ang uban sa ato nag-SLI, nag-ginaog SLI 1, 2, 3, and 4, ang uban nag-graduate na. And sometimes, matest ka, diba, sa imong commitment, sa imong pag-join. Ang uban niling, hindi sa makahuman, kina yung mga ingana. So, usahay i-test sa itong commitment, usahay through our kauban na yapon, usahay through our circumstances, usahay pinagi sa kawalan-on. Ano bitong usahay, mag-question natin si Lord, nag-serve ako sa imo, Lord, pero ano ingani man? But because, usahay, that's the cost of sa itong pag-follow kay Lord. And when we follow Christ, we should be more committed to Him than Lord, gusto ko ma-experience ang comfort. Diba? We should be more committed sa pag-serve sa iyaha or sa iyahang call, sa iyahang gi-command sa ato. Unsa gitong command ni Lord sa matang Christians? The Greater Commission. Therefore, go and make disciples of all nations. So, that is the last command ni Lord. That is the last command ni Lord. To go and make disciples of all nations. And we hope and we pray ba that the church, mo itong role sa church, mo na ang, pabutan na inyo nila nga, ang Nestle, ang ilang product is Milo, mga gatas. Ang Del Monte, ang ilang product is juice, di ba? But the church, also may product sa church, it is disciples. So, we should be this time, atong i-desire sa itong heart mga Lord, I know na struggles, dili comfortable ang pag-follow sa imo habat, but it should be that our commitment diya kay Lord is greater than the comfort that we are experiencing. Amen? Ready na ba ta sa mga discomfort? Dili bitaw. Na ako ba na-experience na? Muna na siya, di ba? May mga bikil-bikil, may mga dilit mo ko siya mo-appeal sa akong life group. Nga na bitaw, grabe na ni mo chat, grabe na ni mo inform, gi-text na ni mo, gikuha na ni mo, pero di nga po, nagpalit pa kag snacks, pagkaman, wala dito nga. Di ba? Nag-ready na ka snacks, pagkaman, wala dito nga sa akong life group. Ano bitaw, there is discomfort. But we should be more committed to God than sa mga tao. Amen. So our commitment should be, commitment means walking not because it is easy. Do you know what's commitment? Kaya itong maglakaw ka, mag-follow ka kay Lord, hindi because sa'yo siya, but because ang sa atong mind is that, Lord, you are worthy. Worthy ka, ani akong ginabuhat. Worthy ka sa kaning akong pag-serve sa imuha. And God is saying to us bitaw that if you want to follow me, you must want me. Dapat atong gusto na to si Lord more than the comfort that we are experiencing. And that's the cost. That's the cost of following Christ. Amen? So, as Christians, sa karon palandaan, that we must always remember that dili siya always convenient. Diba? Dili siya always bed of roses ang pag-serve kay Lord. Siguro kita kulbaan na to, Lord, grabe, dili day nga, dili day ko,
Yes, it's not. Giklaro na ni Lord daan, di ba? Nga, di na siya bed of roses. Di na siya hayahay ang pag-serve kay Lord. It is always, di na siya always convenient. But ang invitation ni Lord sa tuwa is, kanabitong, it is worth it. It is worth it. Hindi mo tapad na worth it na imong pagpangalagan kay Lord. And then second, in verse 59 to 60, it says here, He said to another man, "Follow me." Si Lord na mismo nag-ingon, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." What if Jesus mismo ang nag-invite sa tuwa? And I believe most of us, si Jesus mismo ang nag-iyon sa tuwa ba nga, "Follow me." What's itong reply? When God invited us, bitaw nga, i-follow ko, unsa ang atong reply? Nayon ka na, "Lord, kadali na Lord ha, kanang moto sa ako sa balay, kay i-bury sa nako ang akong father." Well, makita niyo mo diri ba that there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Pero ang question is, did we obey God? Did we obey God or did we delay ang iyang command? Makailan man tayo, that's a reasonable delay. Reasonable naman ito, mamukat to siya dito. Diba? Reasonable naman to ang iyahang response. But dito na ito makita, ang obedience kay Lord is important in following Him. Ang obedience kay Lord is very important. And when God invites us to His purpose, it always demands response. And ang response ba na gusto ni Lord bitaw, dili siya ugma, dili siya unya, but now. Diba ang sa Bible? Salvation is now. Karon. Now, following Jesus is not about kanabitong basta-basahon lang nimo nga kuan. Serious lagi si Lord. When He called us, He is serious. Diba? And ang important is that we have to prioritize Him. Kaya makita ko ni Lord, nag-prioritize na to siya by obeying His commands. You must always remember, balik pa rin na to, no, that delayed obedience is also disobedience, diba? Or half na obedience is also disobedience. Yan ka na itong maingon nga, Lord, kadali lang, Lord, first na kubuhaton is, kanila sa una buhaton nung laaya na ng imuha. Diba? Una lang sa niya kubuhaton, Lord, and then ayan na kumufollow sa imuha. But when God will call us, the cost of it is that kanang gusto ni Lord is full obedience sa iyaha. Amen? Full obedience to the commands of God. In this situation karon sa atong times karon, sa ako pang giyon ganina, that dili na siya basta-basta ang atong gaka-experience karon. Diba? The whole Christian world, the whole Christian mga theologists, mga study with the Bible, they are seriously watching and seriously ga-observe sila unsay situation sa kalibutan karon. Because nangod siya, nagsulat ng muna sa Bible tanan, ang ato lang question is when na siya mahitabo. Ay munang giingon ni Lord ba, iklaro po niya diri that there is no more time left. Pero ingana ba ito yung gusto mahitabo? Wala na ilaing time, karon yun, dapat mo follow sa ato. So ang atong calling as Christians, ang atong pag-disciple sa atong mga friends, sa atong mga classmates, sa atong pamilya, it should be now. Amen? When God said, "Go and make disciples of all nations," it also means go now, karon.
Amen? So, muna siya no, sa situation sa world karon. Unsa man to para mahimo tag obedient diya kay Lord? First, let's go back to the basics good. Read your Bible. Devotional sa bata or katong pag-graduate na to sa SLI kay wala na dayon. Devotional gapon, di ba? Let's make it a habit. Let's make it a practice that kanang ang devotionals magud dira magud nimo ma-encounter si Lord bitaw day to day. Dira di mo madunggan kung sa ang message ni Lord for you kayo. Kita mo when we pray, always lang kita, di ba, Lord, ingana, Lord, tagay ko, tagay ko, ingana. But when we do our devotions, matingala ka because there's that tawag nila nga rema word or fresh word gikan kay Lord nga mo struck bitaw sa imuha nga mo magid ang message ni Lord sa kuwao. So I encourage everyone, padayon kita sa itong devotions. It is one way of obeying God bitaw. And dira ko na ito mahibalaan kung unsa gid ang mga command ni Lord sa tuwa. Unsa gid ang gusto ipagbuhat ni Lord sa imuha o sa akoa. Amen? So, let's go back to our devotionals. Let's go back to our prayer life. Gapo pa bata? Amen. Amen. So, padayon kita og pray, no? Even kita, no? Kasi mga mama diri. Mama, mga papa day, mga parents, di ba? Ang atong thinking is that, ang atong pag-serve kay Lord, actually, i-share po naman isang life group gahapon. Ang atong pag-share sa gospel ba? Atong pag-share sa gospel, dapat ka nang, wala na siya, mag-invite para ma-share to gospel, but we forgot ba nga? Ang atong piling first command ni Lord, do mag-go and disciple, then atong disciple from Judea, from Jerusalem, gikan sa iyahang own nga gipuyan ni Jesus. So it should be our house una ang atong disciple. The bottom first ministry is our family. So, kasi nalimtan na bitaw nato nga busy na kay ta sa gawas, busy na kay ta life group, ingana atong family, kumusta naman, di ba? So, let's not forget our families. Let's not forget na share na to atong mga anak. Di ba? Kita mo yun na it is our role as parents. Di mo kaya nila madungan sa school. Kaya ang eskwelahan, magtulo rin na kung sa math, English, science, sa pa ka na din ang itulo. Sa mundo, higher level, lahat na dili na wala na gina sa topic. So asa man sila makadungog ang atong mga anak sa parents, sa ato, di ba? So as parents, it's a challenge for us, no, that we before ta kanang busy kita sa gawas, let's also focus on our family. And ako na-amaze lagi ko kay Eli, kay pray na siya every night yun for matulog. Pag pray niya, Lord, I pray that gilantan ko siya. I pray that I will not have fever when I wake up in the morning. No more fever. And that, tingnan ko kay hilom kay siya, nag-pray siya pero hilom ba? Ini-stop lugar siya, kung sa gabi, louder daw. Ano rin siya nga, I pray that Iran will be defeated. I pray that Iran will be defeated. So, kanang ingana bitaw, although mga bata pa kayo na sila, but unsa kay kasostora may struggle na. And then we never thought, kaamo na yung ginastoryahan, gaka-absorb nila niya. Diba, gaka-abot na nila siyang mind ba, ay ano, gakahitabo karon. Diba na siya paminaw news? Pero maybe kanang atong mga topics bitaw sa atong mga banal, sa atong ipagstoryahan, instill na nila silang mind. So mo to tingnan na lang ko kay nakurat kay ko kay yung prayer kay ang Iran o Israel, napil na siya ang pag-ampong Iran o Israel. So it is very important bitaw na kita good as parents ato pong i-instill sa ilahang gospel kay pabata-bata na sila pero absorb na din na sila. Ga-absorb na sila kung sa ilang pagikan sa ato. Although hindi sila dahil itong gastoryahan, maski dahil itong gastoryahan, pero kapaminaw din na sila. So it is better, no, atong parts, atong obedience diya kay Lord, it should be that ang atong mga anak, ng atong families po ang makadungog sa iyang pulong. Amen?
so that the gospel will be preached. Diba? ang atong obedience diya kay Lord, usahay mangod natay, but first, Lord, ako sa libuhaton. Nga nabitaw, nga makikita na bitaw ang kanang, ingana mo sa una, no? Na kanang paglumag sa, kadali lang ma, kung ina-pearl, balik-balik ka reply. Kadali lang, ingana bitaw, pagkuhan sa pag-indo sa dinid. Unya na, ano bitaw, so, magapon, di ba? Ang atong usual na response di ay, nagyapon yun sa Bible, padali lang Lord ha, kaya ako sa ibuhaton sa nako ni, mag-study sa kuma, ayaw sa dili sa kumang maslato, na whatever, sa bato mga response dira. Mingon ta nga, usahay bitaw, mingon si Lord na, I mean, kanang, by this verse ba, makaingon bitaw ta na, ang pag-obey kay Lord should be our first concern, di ba? Pag-obey sa iya. Not because kay, usay mo gud namo kay nato before na mubalik na may church or mubalik lang yung pangalagad kay Lord. Naging classmate na kanang born again siya, and then gasimbang mo sila o kanang kuwan nga simbahan kanang medyo rich yun po nga church, and then natingan ako pa, hindi na siya kasimba dito. Kung ano din ang pag-simba dito, yun siya na ayahan na mabalik. Ayahan na daw sila, ang whole family yun nila ha. Ayahan na daw sila mabalik kung church dito pag yan na sila sa kanan. Ayahan na sila mabalik kung yan sila sa kanan. And legit, during my college days, maganda yung gingon. Ayahan na mabalik kung church nila. Pulpa pa rin sila ba? Ayahan na sila mabalik kung simba pag na sa kanan. Kung saan mo gano'n nila ha? Kuhan kayo mga, ito, mga rich kayo ba? So, kana, in our Christian life, dili bitaw nga, Lord, ayan ako mga lagad sa imong pag settled na akong life. Ayan ako mga lagad sa imong pag graduate na ko. Ayan ako mag-serve sa imo, Lord. Pag okay na akong kalimtan. But ingon si Lord, you have to serve me now. Diba? Regardless on sa imong situation in life, on sa season na naa ka karon, kung sa imuhang whether settled pa ka sa imong kinabuhi or dili pa, ay na ko mag-serve sa imo Lord pag na ko yung partner, dili siya ingana. Because let it be yun sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kanang pagka-settle nimo, kanang trabaho nimo, kanang imong dream na imong unsa na imong gipangandoy sa kinabuhi, si Lord na ang magdugang ana, it will be added na sa imo once you obey Him. Amen? Once you obey Christ. And then lastly, in verse 61 to 62, it says here, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Kasi naka-experience of daro? Wala din. Kasi daro. Kaya ba, ano itong mag-uma. Iyon si Lord, na wala na po no'y magdadaro, no one who puts a hand to the floor can magkuhan og daro, and mulong back is fit for the service in the kingdom of God. Unsa man yung mahitabo kung magdaro ka nga mulong back ka? Mahiwi. Dili ka maka-focus because the number 3 point is focus is greater than familiarity na to. Diya kay Lord. Kabantay mo, this is the third time. Third di siya na tao na gi-ask ni Lord. And then ingon siya diri nga, kadali ng Lord ha, kay buhato sa ako mag-say goodbye sa akong family. As I said, ito bitaw galing na, Lord, kadali lang kay napoy assignment, kadali lang Lord, kay wala ko na human, kadali lang kay, because siguro familiar na kayo ba? Diba? Like, amawal ka mo naman kung humana ang sugo ni Lord, go and make disciples, okay. Di nga na, familiar na kayo tayo.
But we never know unsa ka serious si Lord ana. Because that's the heartbeat ni Lord. That katong walay ganina, gikanta ganina sa ito, ang tanang tiil magalukod, di ba? That's the heartbeat of Jesus, ni Lord. That tanan mga mag-serve sa iya, tanan mga lagad sa iya, tanan mag-worship sa iya. Amen? So, ang atong pag-focus diha kay Lord, it is very important yun, ang atong pag-focus. Ang atong focus mo, God, it will reveal the condition of our heart. Yung padiri nga, kung mulumbag ka, sabi mo, God, no, in our Christian life, okay na takay ta, and then pagkuman, ano po yung maingon nga, ingani mo ka sa una. Ngano, magsimba-simba man ka nga, ingani man na siya. Discourage na rin ta. Ingani, bitaw. So, we must fix our eyes on Jesus. We must fix our eyes on Him alone. Kaya wala gilain nga dapat fokusan nato. Dili tao, dili kinsa dira, but it's Jesus. Hindi mo abay focus kay Jesus. Because na yung mga moments sa itong mga kinabuhin, bitaw nga ma-distract ta, dili sa mga dagko na mga butang. Ba't sa mga ginagmay, gigay ng mga butang. Di ba? Ma-distract ta sa mga gagmay kayo, mga chika-chika, mga chismis. Mula gina ang whole spiritual realm karon, busy na kayo sa pagbalik ni Lord. Una kita, na-discourage, nagmukmuk sa itong balay, tungod sa chismis. Di ba? Tungod sa chika, tungod sa mga adin siya ganahan sa kuha, alalain siya sa kuha. We must focus our attention kay Jesus. Unsa ang gidesire ni Lord, unsa ang atong calling niya kay Lord. And that's the cost of following Christ. Yes, masakitan ta sa mga ginagmay ng butang. That's the cost. Balang masakitan ko, Lord, still I will follow you. Amen? So, kani siya, dili na ni siya about kanang muato sa usong family, Lord, di nga na bitaw. But it is also about kanang ang atong mga past bitaw usahay nga kung ang kingdom ni Lord nagdemand og full attention from us, usahay i-distract ka sa kaaway. I-distract ka sa enemy sa mga unsa man yung mga maka-distract sa tuwa atong past, atong present na mga circumstances. Di ba nga makalumpang, takadali lang, kaya akong gilabahan dito. Ginamay na kayo, akong imbis maminaw na kasawali karon pag kumutalan mo sa paulan yung napod. Akong gilabahan dito, wala na, kapoy na po kayo maglabahan, distracted na ka. So, we must focus our attention diya kay Lord. Amen? Maybe kanina person, he is very familiar. Kaya na ko'y tulog na nagbalibad ko. Diba? Yan siya nga, ang katong una, yan siya nga, Lord, follow ko wherever you go. Si Lord mismo na ingon nga, lisod na ba mag-follow kay Lord? Ang katong second, yan siya nga, ay Lord, kadali lang, ba't mo maglubong sa amin? So siguro sa iya ha, sila tanan bitaw nagbalibad. So ako po, sila bitaw tanan, medyo dili pa fully committed sa pag-follow kay Christ. Ako po, Lord, usay bitaw familiar kita nga, pag mag-announcement na kayo dira sa Facebook or sa Messenger na naatay kuhan karon, intercessory, naatay SLI, wala lang, basahon na nato kayo. We are so familiar. Usay ang familiarity bitaw mo ang maka-stop sa ato ang fire po diya sa pag-serve kay Lord. So, in our Christian life, we must not look back. We have to focus. Kung ito nang kung kanang baptism, sa kinang ginakanta, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. So, we must not turn our back. So, kaning magdadaro, kuwali sila kanang kung magpuput na ka og daro bitaw, dapat imong eyes ana sa atubangan because kung mag-look pa ka sa likod, ma-distract man ka nga, wala, dito na ayaw, balik ka na pag-di mo, imbes straight na, dapat mo na straight, di ba? Imbes straight na, kumubalik ka,
kung sa man, ma-XX na nun ang imuhang ipang, kaya di ba, ingana man ang daro, di ba, ingana man na, diri mo tamnan sa tunga ka na ibangat. So, kung mabalik ka na, wala na, maguba na ang imuhang giikon, balik na po sa kasinugdanan. Nga bitaw, so, as Christians, we must not be distracted sa mga butang-butang. Even sa atong mga past, bitaw mga mistakes. Mga past na mga sins. Ningon si Lord, hindi pasaylo naman to na ko. Diba? Ipasaylo naman to na ko. Let's move forward kung unsa ang, because dako kay ang trabaho sa unahan. Ang atong attention shouldn't be nga kanang divided. Let us not regret kung unsa na sa past, kung namatay mga past regrets, mga mas comfortable kung itong kinabuhi sa una kaysa karon, mas okay man to akong life before kaysa karon, or nag-regret gid ko anong wala pa ko na nabuhat ng mga butang because mawala kita sa focus ana. And this time, let's focus our attention kay Lord. I understand that there are students no nga mga estudyante ta, and then focus kita sa itong pag-eskwela. It's good. Kaya if you're a student, then be a student, di ba? Mabito lang, igdan kita sa itong ginikanan. Dili sa mga uyab-uyab, kaya makadistract sa pag-eskwela. The same way sa pag-serve kay Lord, let us focus, di ba? Let us focus our attention in serving Him. And kung saan mo na ito para maka-focus ta, need din na ito parang simba ta everyday, every Sunday, read sa itong Bible, makakuan ko na siya, maka-develop without itong focus. And then, na ako yung mga people na ma-encourage mo ba, pag mawala ka sa passing, oy, dili, madayo dire straight, nga na ito, so that we can really focus on our calling, diha kay Lord. Because following Christ, dili lang siya about Lord ka nang mag-goodbye sa ko dito. Mag-goodbye sa Lord, follow ko sa iyo, pero ato sa mga barkada nga kuan, pag-goodbye ni mo dito, may mga yung barkada nga isa lang ka siya. Last na bitaw ni, di ba kamatay mo anang power sa last na ni? Last na ni, hantod, last na lang good. Last na good. Huwag ikahumanan. O sa'yo, mayroon dito, last for the last na lang good ni. Huwag dili siya mahuman, di ba? So, ang pag-follow ni the Lord, it's firm ba? Kanang firm ta sa atong resolve na, Lord, dili, mo-follow ko sa imuha. Mo-obey ko sa imuha. Yung sa Bible, lift up on our eyes. We must lift up our eyes on Him alone. We must focus our attention kay Christ alone. Amen? So, in our kanang pag-serve diya sa Ginoo. Yes, there are distractions, but it should be that our focus dili lang sa tao, dili sa unsa ang naa sa karon bitaw, unsa tong makita, but kung unsa ang gi-prepare ni Lord for us. Amen? Amen. Because in conclusion, ang kanilang words ni Lord, dili man siya to discourage. Di ba kung basa ka ni mo murag ni Lord, discouraging pa sa kaya na mag-follow sa imo, it is not to discourage. Mura bitaw giingon si Lord ba kanang sige follow sa ko pero ingani ha maglisod ka wagwan ka dili siya ingana, but it just shows bitaw unsa ka serious, willing ba ka i-give up nimo ni so that you can serve God. Willing ba ka i-give up nimo ang imuhang usual na gabuhaton because you want to serve God. Willing ba ka i-give up nimo imuhang kanang gabuhatan on Sunday pagpanglaba? It means gamay rin mong tulog para lang yun makasimba ka sa iya ha. Willing ba ka muhatag og time, more time sa pangalagad sa iya ha, then less time sa pag-study siguro, or less time sa paglaag-laag, less time sa pag-uban-uban sa imong mga friends just to follow Christ. So sa mga estudyante, no, I know that ang atong pag-eskwela, it demands time. Tama ba? Ang atong pag-eskwela, it demands, amot lang kung gastadi ba? Gastadi ba ta? Mga taga-Davila, gastadi, hindi sila.
Dili na sila maglaglag, dili na sila maglota or magkuhan, o magdula-dula sa cellphone, no? Mag-study ka sila. So, no, it requires na siya ng mga distraction. But, inumdumi lang in Matthew, no, that when you seek God first, when you seek God first, everything will be added unto you. Everything will be added unto you. Ang way sa pag-follow ni Christ, dili siya sayon, but it is worth it. Mura gina siya. Ang reward when you serve God, yes, as I said, dili siya sayon, but the reward, it outweighs everything nga mo na-experience. Yes, the cost is high. Mahal ang cost, no? Mahal, pero the reward is greater. Hindi mo nga ba, the reward is greater. Kinsa ba'y nagmakay nga nag-serve siya kay Lord? Wala. Kinsa ba'y nag-enjoy nga nag-serve siya kay Lord? Amen. Amen. So, ang atong kinabuhi, testimony siya, di ba? It's a testament, it's a testimony that yes, ang pag-serve kay Lord lisod, it requires commitment, it requires focus, it requires kanang attention and obedience niya sa iyaha, but it is all worth it. Ang gingon, ang sagiyon ni Lord sa Bible, no eye has seen, nor ear has heard what God has prepared for those who love Him. Walang pa nakakita, kisa nakakita na nga sa inyong motor karon, nakita na mo na, no? Na naman may motor, so nakita na ninyo. Dili, so it means, dili pa lang mo ang i-prepare ni Lord. Kaya nakita naman ninyo. Sila, ang family ng Channer, kaya na sa kanan. Nakita na nila Channer ba? Kidedicate dito to congrats, kidedicate last Wednesday. Meaning, dili pa na siya maong ang i-prepare ni Lord. Because no eye has seen, nor ear has heard what God has prepared for those who love Him. Amen? Muna gina always remember that usahay makahilak-hilak dito sa pag-serve ni Lord. Lord, alam mo din yung mga problema. Because we give up something or natin i-offer niya kay Lord. Pero ang ihatag ni Lord is joy nga walay makakompare. Amen? And ang i-prepare ni Lord in heaven is ang atong mong give up, maybe it is just fleeting or kanang may kapay ng mga butang bitaw kung silang makita, pero ang i-prepare ni Lord kung wala pa na ito nakita, it is eternal, di ba? It is eternal, forever siya, walay katapusan, kinabuhing walay katapusan. Ang iyang giandam dili lang para sa imo ha, but even to your families, to your friends, kaya imong na sharean sa iyang pulong. And that is the very heart ni Lord nganong we will follow Him, because He wants that all these people, before pa siya mabalik, makaila sa iya. Amen? So in this time, no, in this crucial time sa atong pagka-Christian, God is telling us, follow me. No turning back, no excuses, and God will carry us through. Amen? As I said, we are living in the last of the last days. And we are very blessed na kita ang ipili ni Lord to be in the frontliners bitaw sa karon na panahon. Pwede man dili kita, pwede lahi, pero God chose us. And nata diri karon because He has a purpose for us. Ayaw i-allow igsuon na, Lord, mo abot na ang panahon nga mobalik ka, wag ko'y nahimo diha sa imong kingdom. Amen? Ayun si Lord, in the last days, yes, there will be wars, there will be rumors of wars. Kani karon di ni rumor ha, tinuod na yun ni, nagbinumbaha na yun dito. Di na siya rumor of wars. So tinuod na yun there are wars. Kita mo sa Facebook, grabe na kay karon. Alam mo to sa uban kay AI na ng uban ng mga kuan videos. But anyway, it is really true. And in the last days, people will become lovers of themselves. In the last days, na earthquakes,
Kung tanawin mo ang page karon sa mga earthquakes, halos every minute may earthquake sa tibuok kalibutan kay tabo. And then in the last days, na kay mag-proclaim na sila ang Lord, Lord. Pero God is very clear when He said, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. I will pour out my Spirit upon all flesh. Young men will see visions, old men will dream dreams. Diba ito to? And even babae, lalaki, yan ganito diha sa pag-expand sa iyang kingdom. And dili na to i-allow that blessed hope Danilang is not part ana ng soul. Dili na to i-allow nga dili ta part ana. We should take part. Lord, appeal ko, Lord, mo follow mo sa imuha. That should be our desire bitaw. Lord, appeal ko ana, Lord, mo follow dito sa imo, Lord. And I know the cost. God is telling us this is the cost of following Him. But God is assuring us in Matthew that when we seek Him first, everything shall be added unto us. Matingalan na lang bitaw kang anay blessings. Muabot, wala na mong i-expect. Naka-experience na mamana. Wala na mong i-expect na panalangin pero niabot. Dili na siya kanang kuwan lang. Sana, niabot lang yun siya because coincidence, it is because God, ipadala na ni Lord. Amen? Nalagay ipadala si Lord ng mga uwak bitaw na kung wala na gid Lord, wala na gid Lord, na ipadala si Lord. And matingalan na lang ka, it is God's provision. Sa mga estudyante, sa inyong pagskwela, God will provide your needs. As long as you seek Him first. Unagit si Lord, di kita magtuong ang atong own strength, ang atong own wisdom bitaw, mas maayo pa kaysa sa wisdom ni Lord. Hindi ko magsimba kay mag-overtime yun ko. Kay para mga kwarta ko, mas unahan ang yun si Lord. Tanan na ihatag niya, i-provide niya. Because the reward of following Christ, yes, it is costly, but the reward is greater. Amen? Dapat na nakuha? Last dito. So, nag-retreat na wala na kayo sa life, I encourage you to join na sa life of joy. So, tayo makuha ko na learnings about the basics. Dapat tayo ma-share sa uban, di ba? Kay, siya naman po na mag-share dito tayo na confident na ba? Because, kabalo man tayo na agyan na naman niya. And then, to those nga, wala pa sa life group. Minsan kayo, wala yung life group dire. Wala yung life group. Ako ra ba? Wala. So, kung wala pa may life group, I encourage you, sa mga bago, I encourage you to join the life group because dira kita mo grow spiritually, na po tayo ma-learn sa mga life coaches. So, doon lang mo sa mga life coaches, later na tayo huddle, doon lang mo so that you'll be part of the life group. And dapat tayo fellowship bitaw, dapat tayo small group na maka-share, maka-encourage sa imuha, and then, wala ginagawa kay, ang life group, it is ayusan ng buhay, di ba? And, kamu manguban, gid mo, hangtod sa matigulang mo, kamu manguban. Kami ma-amaze lagi mo sa me, sa among life group po dito sa me. Kaya nagsugod mi nga estudyante, ay, di na siguro may student, I think, yeah, one student. Nagsugod mi nga student, hantod, nakatrabaho, hantod, dominyo, hantod, karon duha ka po, buros sa among life group. Ano ba ito? Na yung mga buros, ang isa magulang ng anak, hantod, ang uban kay mga magbinyuay na po. Yan na bitaw. So that's the life group. Nga hantod, matigulang mo. Kamu kina mag-uban. Yan na bitaw. So ma-experience ninyo all seasons sa inyong life nga nag-uban mo. Yan na ka-amazing po na mag-join kita pa life group because kung saan mga struggles, makarelate na po, dagan ka ma-sharean, makarelate ang mga kauban.
So, I want to encourage everyone sa wala pa life group, join the life group sa SLI, and then napunta yung mga ministries so that kung karon di pa pito ka sure, Lord, saan mo akong ministry, saan mo akong calling, or ako kayo ganyan may ibutang, at least you have tried bitaw nga, dili siguro ko sa sorry. Dili ko effective sa pagkuan, sa pag-worship team. Narabat wala pa tayo no? So, wala pa tayo so, kasi dahil di na ba yung Lord nga nagitaw sa drum, sa instrument. So, it's high time na magpagamit na diya kay Lord. Amen. It's high time na itong gamitin na itong talents, ang itong skills, ang itong sa baka na diya to serve God. Amen. Amen. So now, mga naman na nakadungog sa pulong. Let us pray, Father. We thank you for your word. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you for your goodness. We thank you, Lord, imong pulong, Father God, Lord. Kato, Lord, amo ning makinabuhi, O God, Lord, that we will give our focus, our obedience, Lord, and even our commitment, Lord, diha kanimo, Father God, that we know, Lord, it is costly ang pag-follow sa imo, but we know that in the end, it is worth it, it's fulfilling, Lord, and walay ika-compare din sa kagutan, Lord, ang joy ng mga sinati, ang mga dagat-bida kanimo, and Lord, I want to offer that, and Father God, I pray that you will, ito na pulong, Lord, ako itong ma-apply, Lord, sa mga lives, O God, Lord, that Lord will become disciples of Jesus, O God. Lord, we commit everything to your hands in Jesus' name. Amen. So